Nabuhay ang patay, mga kababayan. Nabuhay ang patay. Alam niyo, ang tagal na nahimik ni Toby Chanko. Sana nanatili na lang siyang tahimik. 'Di ba ang ayos-ayos ng ng politika sa Pilipinas 'pag walang Toby Chanko. Mm. O ngayon nagsasalita na naman siya, oo. May sinasabi na naman ngayon si Toby Chanko, guys. And mukhang ngayon hindi na niya itinatago ang pagiging DDS niya, mga babayan. Hindi niya, proud na siya. Proud na siya, guys. Proud na, oo. Wala na siyang hiya. Well, wala naman talaga siyang hiya noon pa. Pero ngayon hindi na siya nahihiyang DDS siya. Oo. Pero malamang kapag tinanong mo siya, Toby Chanko, DDS ka ba? Sabi niya hindi. Hindi mo napapansin, ulitin ko lang para lang ma-highlight. Lahat ng tinanong mong Duterte supporter, kung DDS sila, sasabihin nila hindi. Malutikia, hindi raw siya DDS. Rowena Guanzon, hindi raw siya DDS. Baligod, hindi raw siya DDS. Mike Defensor, hindi raw siya DDS. Eto, malamang si Toby Chanko, pag tinanong mo DDS, hindi raw siya DDS. Sino ba? Lahat Chavit Singson, hindi raw siya DDS. Si Lebiste, hindi raw siya DDS. Etong si Meow Meow, pangalan niya? Ayun, si Meow Meow, hindi raw siya DDS. Si Suntay, hindi raw siya DDS. Oh. Lahat ng tatanungin mo, mga kababayan, na mga Duterte supporter, pag tinanong mo kung DDS sila, sasabihin nila, hindi kami DDS. Ba't kayo nahihiya? Diba? Ba't kayo nahihiya? Bakit kayo nahihiya? Diba? Ba't kayo nahihiya? Lantaran na nga yung DDS kayo lumalabas kayo si SB na, ano pa bang may sabihin nun? Kung ipagtanggol si Sara Duterte, kulang na lang pati abdo nyo, i-donate nyo sa kanya Kulang na. Yan si Barsaga, si Kiko Barsaga. Oo. Diba? Kung ipaglaban nila mga Duterte, kulang na lang pati appendix nila, i-donate nila kay Sara Duterte, guys. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo Duterte, kayo DDS? Diba? Kalukuhan Oo. Ako DDS ako, guys. Amin ako, DDS talaga ako. Oo. Dating Duterte supporter. Oo. Dating Duterte supporter, guys. DDS ako, dating Duterte supporter. Pero ngayon, di na. Namulat na ako sa katotohanan. Oo. Na kapag Duterte supporter ka, nagiging bobo ka. Ayoko maging bobo, guys. Di ba? Di ba? I mean, ang weird lang talaga na pinagtatanggol mo ang mga Duterte, pero ayaw mong matawag na Duterte supporter. Ang weird. Oo. It's either, maski sila, naiintindihan nila na kapag namarkahan kang DDS, nawawalan ka ng kredibilidad. Oo. Di ba? Kapag namarkahan kang Duterte supporter, nawawalan ka ng kredibilidad. Alam nila yun. Lakas ko ba makadamay? Sorry naman, Ken Lizares. Sorry na. Totoo kasi, alam nyo kasi mga kababayan, parang pag ikaw na-realize mo na kapag na-labelan ka na die-hard Duterte supporter, it's a liability. Diba? Liability Automatic ko questioning ka. Bakit? Diba? At before, mga kababayan, pag sinabi mong DDS, medyo proud ka pa. DDS ako, bla 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 bla. Ngayon lumabas na yung mga kahayupan ni Rodrigo Duterte. Ngayon na tumambad sa sambayan ng Pilipino yung mga kabalbalan ni Sara Duterte. Parang, nakakahiya. Nakakahiya naman maging DDS. So, wag na lang. Oo, susuportahan lang ako pero di ko papahalata.
Which now leads us to our topic. Bakit? Kasi for some weird reason, out of the blue, bigla na namang nagkukukudatong si Toby Chanko. Out of the blue. Hindi naman siya pinag-uusapan eh. Ha? Hindi ka naman pinag-uusapan, bigla kang papasok sa eksena, yan tuloy, bigla kang pag-uusapan. Sa hindi magandang paraan. Diba? Tignan nyo, papakita ko sa inyo. Ayan. Ay, hindi, ito pala. Ayan. Oh. Una, ito, Ano sabi niya? Chanko, hindi masaya kay Speaker D. Nakapaligid sa kanya, tao ni Romualdez, sabi niya. Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong si Chanko. Ikaw nga, kamag-anak mo si Martin Romualdez eh. Diba? Siya nga, kamag-anak si Martin Romualdez eh. By affinity. Tapos nagrereklamo kayo, mga tao nakapaligid kay Speaker D, mga dating supporter ni Martin Romualdez. Ikaw nga, nakakabit ka sa pangalan ni Martin Romualdez by affinity. Oh. Asawa niya kasi, if I'm not mistaken, pinsan ni Martin Romualdez yung asawa ni Toby Chanko. Tapos, bumatikos lang tong NUP kay Speaker D, all of a sudden, biglang nagparamdam na itong si Toby Chanko. Ay, actually, ayoko rin kay Speaker D kasi mga tao nakapaligid sa kanya, mga tao ni Martin Romualdez. Anong kabubuan yan? Ang tagal-tagal niyang tahimik, all of a sudden, biglang ayaw niya. Tigas ng mukha nito. Ikaw nga yung asawa mo eh. Yung asawa mo mismo, pinsan ni Martin Romualdez, tapos sasabihin mo, tapos ayaw mo ma-associate kay Martin Romualdez, edi maghiwalay kayo ng asawa mo. Diyos ko. My goodness. Ang tigas ng mukha, guys. Sorry. Ang tigas ng mukha niya talaga, promise. Ang tigas ng mukha niya. Ibang level ang tigas ng mukha, guys. Oo, yan si Toby Chanko, tsaka si Speaker D. O yan, sabi. Nakakatawa kasi. Kitang-kita yung pagka gupang netong si Toby Chanko. Sabi niya, kaibigan ko si Boji, napakabait niya pero pasensya na, Speaker. Hindi rin ako masaya dahil lahat ng nandun sa previous speaker nakapaligid sa kanya, sabi niya. Tapos, sabi pa niya, sinabi ko na yan before na dapat bigyan niya ng free hand na i-reorganize yung house sa kahit anong organisasyon. Kahit ikaw ang presidente ng isang kumpanya, pag ikaw lang ang dinala doon, wala. Ano, hindi ko nagigets? Ibig sabihin doon. Kahit anong organisasyon, kahit ikaw ang presidente ng isang kumpanya, pag ikaw lang ang dinala doon, wala. So ang gusto niya, palitan yung buong leadership. Okay. O tapos, lahat ng tao ni former speaker nakapaligid kay D. At yung masakit, kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi dapat i-hire uli dito sa house, parang naglolokohan na lang kami, sabi niya. Wait, pati empleyado gusto mong tanggalin? Alam nyo mga kababayan, yung ganyan, yung sinasabing dapat tanggalin niya kasi may mga kalokohan yan dito. Pati hindi ka nag-file ng reklamo sa HR nyo? Diba? Si Puno siguro dapat tanggalin. Si Raulo to si Puno, nanggigigil na ako dito kay Puno, napipigil lang ako eh. Anyway. Pati ba naman mga empleyado gusto mo idamay? Ulitin natin mga kababayan. Ito na lang. Mga kababayan. Para lang mas malinaw. Kasi sigurado ako, etong si Toby Chanko, nag-iinarte lang to kasi nakakita na naman siya ng maliit na butas na pwede niyang i-exploit. Ang tawag sa mga katulad neto ni Toby Chanko
oportunista. Dahil lang may narinig siya na grupo na kumukontra kay Boji D, makikikontra na rin siya. Oo. To increase his chances of becoming House Speaker. Kaso hindi mangyayari yun eh. Kahit maglulupasay siya dyan, kahit ialay niya ang kanyang abdo sa kaninong Diyos niya gustong ialay, hindi mangyayari yun. Kahit makapagkita siya sa Diablo at sabihin pangako sa kanya ng Diablo yan, hindi pa rin ibibigay yan ng Diablo, guys. Pagiging House Speaker. Oo, hindi ibibigay ng Diablo yan. Kahit ialay niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo, hindi mangyayari yun. Oo. Alam niyo mga kababayan, again, itong si Toby Chanko, opportunista lang yan. At ngayon, nakita nga niya yung kabila na tao dito na bumabati ko, so maikiride siya. Pero alam nyo kasi, sabihin na natin, sigbayin natin si Boji D ang House Speaker. Kung House Speaker siya, nag-elect kayo, di ba? Nag-election sila, mga kababayan. Noong naging House Speaker si Boji D, if I'm not mistaken, nag-election sila kung sino ang ilalagay sa mga iba't ibang komite. Nag-election sila kung sino magiging Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, etc. etc. Whatever titles meron sila dyan sa loob ng Kamara. Sila ang nag-usap. Sila ang nag-usap. Sila ang nag-eleksyon. Ba't di ka kumontra? Tapos ngayon mabubuisit ka kasi sila pa rin ang nakaupo. Tanga mo kasi. Ba't di ka kumontra noon? And even then, kung kumontra to si Toby Chanko, tingin ba niya papainggan siya ng mga kasama niya? 300 plus yung yung kukumbinsihin niya. Ang nakumbinsi lang naman niya si Kiko Barsaga. Siya lang naman ang nakumbinsi, guys. Wala naman iba. Meron pa ba ibang nakumbinsi to si Toby Chanko? Parang wala ako nabalitaan. Baka may alam kayo, pero wala akong alam. Wala akong nabalitaan. Alam niya. Wala naman siya nakukumbinsi. Hindi na problema. Ito pa isa. Ito matindi. Madaming congressman ang takot maging presidente si BP Sara. Kasi mananagot sila. Ayan. Mananagot daw kasi sila. Saan? Mananagot saan? Ang sabi niya, alam ko madami ang ayaw kay VP. Madaming takot kay VP. But we cannot impose our fear or our will on... But we cannot... But we cannot impose our fear or our will on her. Parang ang labo nung sinabi niyang ina. Parang ang labo nung sinabi niyang yun. Alam ko, madami ang ayaw kay VP. Madaming takot kay VP. Sara na maging presidente. But we cannot impose our fear. Kasi hindi daw nila madidiktahan si Sara Duterte. Paano? Kasi siya ang magdidikta, ganun ba yun? Siya ba ang magdidikta? Oo. Siya ang magdidikta. Oo. Sumisip-sip ka na agad, hindi pa nga. So obviously, ito ngayon si Toby Chanko, sumisip-sip na kay Sara Duterte. Hindi raw kasi siya madidiktahan, sabi. Itong mga kasamahan ko sa Congress, alam natin na iba dyan, takot sila na maupo si BP Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot Aminin natin yan. Wala pa bang nananagot? Oo. Kasi, ang target kasi niya, ni Toby Chanko, si former Speaker Martin Romualdez, isisi lahat. Ang target niya, si former Speaker Martin Romualdez. Kaya in his mind, sa isip niya, wala pang nananagot. Kasi hindi pa nananagot si Martin Romualdez. Yan sa utak niya.
Wala eh. Pero ang tanong kasi ganito, na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ni Toby Chanko. After all ng mga sinabi niya, after all ng mga paninira, after all nung kwento niya na sinasabi niya narinig daw niya si President Marcos, alam daw lahat ng chismis na nangyari, sinagsabihan daw si Martin Romualdez, etc. ng ganito, ng ganyan, etc. etc. In fact, mga kababayan, na-impeach nga eh. Or na-file ng impeachment complaint si PBBM dahil sa kabalbalan nito ni Toby Chanko kahit alam namang hindi verified. Na-filean siya ng impeachment complaint si PBBM. Hanggang ngayon, wala pa ring pinapakitang ebidensya itong si Toby Chanko. Puro intriga, marami siya intriga. Papasa nga siyang pwedeng pumalit kay Inday Badiday eh. Alam mo, word of advice kay Toby Chanko, palitan niya yung mga, pwede siya mag-showbiz anchor. Palitan niya si Gretchen Fulido ng ABS-CBN. Palitan niya si sino ba itong isa? Yung Arellano sa GMA. Kasama ni Drew Arellano. Yun, pwede niyang palitan yun. Siya na yung mag-showbiz. Kasi magaling siyang gumawa ng intriga. Pwede siyang maging Lar Santiago. Ayan. Palitan niya si Lar Santiago. Si Tito Boy Abunda. Ayan, pwede niyang palitan. Christy Per Minute, pwede rin. Magano siya. Magaling siya kasing gumawa ng intriga. Pero hanggang intriga lang siya. Hanggang intriga lang siya. Wala naman siya. Ang gusto niya, makasuhan si former Speaker Martin Romualdez sa chismis na ginawa niya. Alam niyo nakakatawa dito? Pinartidahan na nga kayo ni former Speaker eh. No joke. No joke. Pinartidahan na sila ni former Speaker Martin Romualdez. Ano yung partida? Nag-resign siyang speaker. Nag-resign siyang Speaker of the House. Nag-resign siyang Speaker of the House, humarap na siya sa ICI, nagsabi na siya paulit-ulit siya nagsasabi, kasuhan niyo ako, kung meron kayong ebidensya, kasuhan niyo ako. Eto, hindi na ako House Speaker, sige game, kasuhan niyo na ako. May nag-file ba ng kaso? May nag-file ba ng kaso? Wala. So, ang gusto niya kasi, mga kababayan, eto kasi, sure siya, na kapag si Sara Duterte naging presidente, ang unang-unang titirahin ni Sara Duterte, si PBBM, si FL Lisa, at saka si Martin Romualdez. Sure siya dun. Sure siya dun. Kaya ngayon, todo sip-sip siya kay Martin Romualdez. Kay Sara Duterte. Todo sip-sip na eh. Dahil daw doon, dahil hindi raw tawag dito? Dahil hindi raw madidiktahan, they cannot impose their will on Sara Duterte. Gusto raw ng Kamara pigilan si Sara Duterte na maging presidente, kaya may impeachment. Oo, yun daw. Kaya daw may impeachment. Pero again, wait lang. Si Sara Duterte ba malinis? Ano bang tunay ang dahilan kung bakit siya may impeachment? Si Sara Duterte may impeachment kasi may problema sa kanyang confidential funds. May allegations of bribery. Meron siyang death threat sa presidente. At meron siyang unexplained wealth sa kanyang salin. Okay lang ba yun? So, para kay Toby Chanko, mga kababayan, para kay Toby Chanko, yung corruption is depende sa kung kanino siya nakakampi. Kung laban kay Martin Romualdez, sige, panagutin natin. Kung
kung ang korupsyon ay kay Sara Duterte, protektahan natin. Ganun pala yun. Ganun pala itong si Toby Chanco. Oo. Kaya dapat talaga never pinagkatiwalaan ni PBBM to si Toby Chanco eh. Nasa botahe tuloy siya ni Toby Chanco. Alam niyo ako mga kababayan, naniniwala talaga ako na itong si Toby Chanco inonse si President Bongbong Marcos nung panahon ng 2025 national elections. Naniniwala ako dyan. No joke. Inonse niya si Presidente. Siya ang fifth man ni Sara Duterte or sixth man ni Sara Duterte. Oo. Nagpapanggap siya na pro-admin, na suporta kay PBBM, pero sa totoong buhay, sinasaksak niya sa likod si PBBM. Pag nakatalikod si PBBM, ayan na, bibira na itong si Toby Chanco. Ikaw nang hindi mangampanya sa Mindanao, di ba? Ikaw nang umiwa sa Visayas. Stupid eh. Ano, hindi siya stupid. Hudas eh. Hudas eh. Di ba? Campaign manager ka tapos hindi ka nagkampanya sa mga lugar na dapat mangampanya ka. Alokohan yun. Alokohan yun. Hindi ko alam kung anong binayad sa kanya ni Sara Duterte para gawin yan. Pero the proof of the pudding is in the eating. Ano ba yung nangyari pagkatapos? Pagkatapos ng eleksyon, wala na, iniwan na niyang admin. Tapos drama-drama siya na kunyari, basta kung hindi papakulong ni Bongbong Marcos yan si Martin Romualdez, wala, iwanan ko na siya. Tinraidor mo na nga eh. Iiwanan mo pa. Urur. Lang ganun. Pero nyo mga kababayan, ako, nakikita ko lang na kung bakit ganyan to si Toby Chanco. Kasi, baka ang tinitingnan niya kasi ay yung mga survey kay Sara Duterte. Baka kasi nakikita niya, ang viable candidate baka manalo sa eleksyon is si Sara Duterte. Oo. Baka kasi yun ang ini-imagine niya. Pero kung yun man ang kanyang iniisip, mga kababayan, merong sagot sa kanya itong si Papa Sec Larry Gadun. Anong sabi? Itong sagot sa kanya ni Papa Sec Larry Gadun. Binigyan siya ng halimbawa. Gadon says Duterte endorsement a kiss of death after Antipolo special elections. Ayan na, mga kababayan. Ito na. Sabi ni Papa Sec, mga kababayan. Napahiya si BP Sara doon sa kanyang inendorso na kandidato. Doon sa Antipolo City Special Elections. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto na nakuha nung katunggali ni Dr. Philip Bong Acop na anak ni Kong Romeo Acop na namayapa nung Desyembre. Parang meron yata akong copy itong video na to, guys. Wait lang. Tingnan natin. Parang sinindi yata sa akin to ni Papa Sec. Wait. Kunin ko lang. Wait lang ha. Parang sinensahan niya ni Papa Sec eh. Ito ba yun? Wait lang ha. Titignan ko lang ko ito yan ha. Hindi ako sure. Hallucinations daw. Hallucination. Isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap. Iba pala to. Oo. Baka hindi yata sa akin na send ni Papa Sec. But anyway. Sabi. Ito na yung halimbawa. Ito yung kanyang naging example.
kung bakit kiss of death ang endorsement ni Sara Duterte. Yung sa Antipolo special elections. Oo. Kasi mga kababayan, nitong nakaraan, yung anak ni Romeo Acop, yung namayapang Romeo Acop, ang nanalo bilang congressman sa special elections. Kasi nga nung namatay, kailangan ng kapalit. So, nung nag-special elections, dalawa silang magkalaban. Yung isa, ito, ang pangalan niya? Red Liaga. Oo, ito. Si Red Liaga. Ano pala sa likod yung pangalan? No? Obvious naman. Solid Duterte, volunteer supporters. Solid Duterte daw, guys. Oo. Solid Duterte daw, guys. Sabi, oo, ayan. Siya yun. Sa Antipolo. Ngayon, mga kababayan, may pa-survey pa sila, yung mga DDS. May pa-survey pa. Ito yung sabi sa survey. Lamang daw. Si Red Liaga ng 78%. Para sa congressman ng 2nd District ng Antipolo. Partial and unofficial pa yan, guys. Ang yayabang eh. Ayan. Bong Acop, 20%. Ayan. May pa-survey pa sila yung mga DDS, di ba? Oo, may pa-survey pa. Oo. Ano nangyari? Ang nangyari, mga kababayan, nung actual day of elections, eto, ayan, ang nangyari sa election, mga kababayan. Ang laki ng lamang 60,051 guys eh. Oo, 60,051 mga kababayan. Si Liaga, 12,054. 12,054 oh. Oo. Yung kalaban niyang independent, 10,080. 60,000 eh. Paano mo lalabanan yung 60,000? Anyari dun sa 78% ng Red Liaga? Anyari dun? Oo. Mga kababayan. Alam nyo, ako naniniwala talaga, ako kumbinsido na ako. Oo. Na itong mga nagsusurvey, sila Pulse Asia, whatever, whoever they are, lahat na nagsusurvey lang sila sa Davao City at sa Cebu City. Kasi sa Davao City at sa Cebu City ka lang makakuha ng resulta ng katulad na nakikita natin ngayon sa mga survey. Kasi mga kababayan, at the day of the elections, ay ano nangyari? Ba't nabaliktad? Mukhang ang 70% nakakuha yung si Acop. Diba? Doon lang tayo sa totoo, guys. At this point, mukhang hindi na reliable ang survey pagdating sa mga performance rating, trust rating, approval rating, blah blah blah. Hindi na siya reliable. Kasi kapag ang kwentuhan ay on the ground, yung totoong kwentuhan, iba ang lumalabas. So kahit sabihin pa netong mga, kaya tingnan nyo, ang daming kumukontra dun sa Pulse Asia na survey. Ang daming kumukontra. Alin yung nasa GC? Ang alin? Yung video? Wait, tingnan natin. Saan ba yung Facebook ko? Ayan. Ito. Sige, wait. Pakinggan natin to. Ito yung sinabi ni Papa Sek. Yan, wait. Pakalayo ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. 8 yung bumoto kay Bong Acop, 2 lang ang doon sa kalaban. Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! Napahiya si VP Sara doon sa kanyang inendorso. Nagulat ako dun sa sigaw. May kiss of death! Lagyan, nagulat ako dun Ulit ka natin.
Napakalayo ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. 8 yung bumoto kay Bong Acop, 2 lang ang doon sa kalaban. Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! Napahiya si VP Sara doon sa kanyang inendorso na kandidato sa Antipolo City 2nd District Special Election. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto nang nakuha nung katunggali ni Dr. Bong Acop na anak ni Congressman Acop na namayapa noong Disyembre. Ito ay nagpapatunay lamang na walang boto ang Duterte sapagkat kitang-kita dito. For every 10 voters ay 8 ang bumoto kay Acop at 2 lamang ang bumoto doon sa kanyang katunggali. Ibig sabihin nito, walang endorsement power si Sara na kagaya ng ginawa din niya doon sa Manila na siya ay nangampanya rin against Benny Abante and Joel Chua, pero Nalo sila panalo pareho. pa rin sila. Kaya yung sinasabi dyan ng kanyang mga DDS camp na ang mga mag-i-endorso sa impeachment ay matatalo sa 2028. Walang katotohanan yan. Napakalayo sa katotohanan. Ito ay sample na nga lang itong sa Antipolo na 8 votes out of 10 at 2 lang doon sa kalaban. Ang layo ng diferensya, 60,000 si Bong Acop at 12,000 naman yung kalaban. Ang ibig sabihin nito, talagang tambak, landslide, tambak na tambak. Ibig sabihin nito, walang appeal ang endorsement ni Sara. Kaya nga ito yung sinasabi ko, na sa 2028, yung kanyang ambisyon na magpresidente ay walang mangyayari dyan sigurado sapagkat ang mga taong bayan ngayon ay alam na kung ano ang ugali niya, kung alam na ang kanyang mga katiwalian, at alam na ng mga taong bayan na siya ay boba at tanga. Kaya hindi yan pwedeng manalo. At yung pananakot nila na lahat ng boboto sa impeachment kay Sara ay matatalo sa 2028. Ilang beses nang napatunayan yan na walang epekto yan, pananakot nyo. Yan ay imagination nyo na lang yan. Nagpapalakas lang kayo ng loob para sinasabi nyo, number 1 si Sara, pinakamalakas si Sara. Ang totoo niyan, hindi. Kaya nga siya hindi tumakbo noong 2022 ay dahil alam niya na wala siyang boto. Kaya nga nag-vice siya kay BBM para siya ay siguradong manalo at halos wala siyang gastos at pagod dahil kasi ang nagtrabaho noon ay ang lakas na ang campaign manager naman ay si Martin Romualdez at ang campaign manager naman ng ni BBM ay si Ben Abalos, si Benhur Abalos. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ninyo na yan na napakalakas nyo. Ang totoo niyan, saan pupulot ng boto si Sara? Sa mga parte ng Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray na mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, walang botong makukuha si Sara. Natural, kasi gusto niya ipapatay si BBM, si Lisa at si Martin. Correct. At gusto niya ipatapon yung bangkay ni former President or the late President Ferdinand Marcos Sr. Kaya saan siya pupulot ng boto? Yun ang Sa mga loyalist, mga kababayan, meron ka ng good mga 15 to 16 million dyan. Sa loyalist, ha? So, sigurado na yon hindi boboto sa kanya yun. mga pinklawan, yung mga dilawan, natural, hindi rin siya dadalhin dahil kasi meron sila, nandyan si Madam Leni Robredo, si Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, si Senator Coco Pimentel, at meron pa silang pwedeng makonsider na iba pa. Ang ano naman, na makakamping, there's another good 16 million sa mga kakamping. Mga sure votes yon. Yung pala sa mga loyalists pala, mga around 19 million kasi yung huling tawag dito, yung huling pag-elect kay, nung maayos pa si Aimee, nung huling elections kay Aimee, that's around 17 yata, 16 or 17 million eh. Nung maayos pa si Aimee, at sinusuportahan pa siya ng lahat ng loyalist. Pero ngayon hindi na eh. Ngayon hindi na. Sa mga independent, sigurado ako, tulad ng sinabi ni Ultra Tito, kahit hindi ka loyalista, kahit common sense na lang ang pagganahin mo, yung misis ko hindi yan loyalist eh. Very neutral yung misis ko eh. Hindi rin, maski siya hindi niya boboto si Sara. Just by common sense. Ganun lang. Common sense lang ang pag-uusapan. Wala na. So, delikado. Delikado si Sara, guys. Yun namang mga kaliwa, hindi naman sila rin ibubutol. Galit na galit yan kay Duterte at saka kay Sara. Papanig yan, sigurado, sa Liberal Party, itong mga dilawan. At yung iba naman mga political parties ay siguradong makikialyado sa either sa administration or sa opposition. Sapagkat, siyempre gusto nila magpasok ng mga kandidato nila
para sa pagkasenador at para meron din silang mga network pagbaba sa lokal. Kaya walang boto yan si Sara. Saan pupulot ng boto yan? Nako, mag-isip-isip nga kayo. Yung pananakot nyo ay ilang beses nang napatunayan. Walang boto si Sara, hindi mananalo yan. Yung sinasabi nilang malakas sila o yung number one Maingay. siya sa survey, yung fake na survey naman yung Pulse Asia tsaka yung False Asia at itong SWS, mga bayaran lang yung mga propagandista na yan. Kaya wag na wag kayong maniwala dyan. Ito na, napatunayan na kay Benny Abante, kay Joel Chua at ito kay Bong Akop. Walang boto si Sara. Yun. Hindi lang yun mga kababayan. Noong 2025 elections, lahat ng mga congressmen na nag-vote para i-impeach si Sara, 80% sa kanila nakabalik. Yung 20% hindi nakabalik kasi tapos na yung term nila. Wala na. Tapos na yung term eh. Wala nang balikan talaga sa Congress. So, kaya sila hindi nakabalik. Term limits na. So, ako naniniwala ako sa sabi ni Papa Segga doon na wala talagang boto si Sara. Maliban sa DDS, siguro yung mga sa Davao City, yun lang. Oo, Davao City, siguro Cebu, part of Cebu, kasi hindi naman yung buong Cebu ang hawak ni hatak ni Sara eh. Hindi buong Cebu. Pero definitely Cebu kasama dyan. But not the whole of Cebu. So, yun. Kasi halo yan eh. May liberal dyan. Actually, ang Visayas, stronghold talaga niya ng liberal. So, hindi ko alam kung may siguro maliit, may konting percentage lang. INC, ilan lang ang INC? Mga 2 million. 2 million lang ang INC, hindi pa. Mga kababayan, hindi ako naniniwala sa block voting ng INC. Of course, may sasabihin sila. Meron silang mga nire-recommenda. Meron silang sinasabi. At inuutos nila na yun ang iboto. Pero, dito sa live stream natin, I'm pretty sure may magko-comment dyan, INC ako pero hindi ko binoto yung mga tao ni Duterte. I'm sure. So, ewan ko lang. Ako, hindi ako naniniwala na kakargahin ng INC or makakarga ng buong INC si Sara Duterte. At dahil secret ang voting, hindi naman malalaman kung sino yung binoto mo eh. So, kaya, di ba? JIL, malaki ang JIL. Pero, hindi rin niya siguro maka-capture lahat. Oo. Hindi rin niya maka-capture lahat. Oo. So, mas lalo na yung JIL, medyo mas maluwag sila, hindi sila black voters. Hindi niya maka-capture lahat ng JIL. And by the way, speaking of JIL, merong kumakalat palang video. Tikas ng mukha itong mga DDS na to eh. May nag-send sa akin. Yung video, yung interview ni Pastor Peter Tanchi ng CCF. Ginagamit nila ngayon laban kay PBBM. Nakasalanan daw ng gobyerno, parang sinasabi doon sa video, na according kay Peter Tanchi, si BBM daw, ang administration daw ni BBM ay nagnakaw ng bilyong-bilyong piso ng halaga. Kaya daw, ng halaga ng taxes. Kaya daw naghihirap ang Pilipinas. Ayoko na lang magsalita. Ayoko na lang mag-talk. Pero mga kababayan, yun ang example ng isang spliced video. Hindi yun ang konteksto ng pinag-uusapan. I think if I'm not mistaken, they're talking about poverty in a general sense. Kasi, kaya rin po masasabi ko na hindi sasabihin yun ni Pastor Peter Tanchi kasi ang CCF, at least I can speak for the church that I attend to, that I attend. Yung CCF kasi neutral yan. Hindi sila babatikos sa government, kahit kaninong government. Hindi sila babatikos yan. Very neutral yan. So, hindi magsasalita si Pastor Peter Tanchi against the Marcos administration. Even the previous administration, I don't think they have spoken against them. Kasi nga neutral yan. Ang focus lang talaga nila sa church. And hindi sila nakikialam sa politika. I can speak confidently about that. Kasi nag-a-attend kami dun.
Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again tomorrow. God bless everyone. God bless. Enjoy your day. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.